5 menor de edad na mga babae ang nasagip ng NBI, Interpol at Norwegian Police sa isinagawang raid sa isang cybersex den sa General Trias, Cavite. Mismong mga kaanak pa raw ng mga biktima ang di manoy nagtulak sa kanila sa iligal na gawain. Live mula sa Quezon City, may report si John Consulta. John. Ma'am Jess, bumiyahe ba mula sa kanilang bansa itong mga Norwegian officials para una, personal na maibigay ang kanilang hawak na impormasyon sa mga tauhan ng NBI at ikalawa naman ay matutukan at masamahan yung aktual na operasyon laban sa isang nag-ooperate na cybersex group dito sa ating bansa. Pinasok ng mga tauhan ng NBI, Interpol at ilang miyembro ng Norwegian Police ang bahay na ito sa isang barangay sa General Trias, Cavite. Pugad daw kasi ng cybersex operation at sangkot pa sa pagbebenta ng pornographic materials ang mga nakatira sa bahay. Nasagip ng mga operatiba ang 5 bata na edad 9 hanggang 12 taon. Hindi niya mapatahan sa pag-iyak ang mga bata habang nagaganap ang operasyon. Arestado ang 10 katao na inabot sa loob ng bahay na namamahala umano sa cybersex operation. Totatanggi ang mga suspect na dawit sila sa ilegal na gawain. Pero sa mga kinumpis kang computers at laptop, nakita ang video ng mga paslit at ang mga sinasalang raw sa madalaswang transaksyon, mismong kanilang mga pamangkin at mga anak. Pag nakita mo, galit ang mga mararamdaman mo. Imagine 9 years old. Pinaguhubad mo, babae, lalaki, tapos pinapa-foreplay mo. Parang naging kultura na dun sa pamilya nila. Parang tama yung ginagawa nila. Naging susi sa raid ang impormasyong ibinigay ng Norwegian government matapos madakip ang isa sa kanilang kababayan na bumibili ng porn materials sa naturang pamilya. Children who are abused, they might get distorted, they might do things like that themselves, and they might never really have a happy personal life afterwards. And we want to give the signal that if you do that, you still risk being caught. Pinag-aaralan na ng NBI ang iba pang impormasyong nakuha mula sa computer ng mga suspect para mahuli ang iba pang grupo na sangkot sa cybersex operation. We condemn this strongly, and we will be running after other, especially those who use their own children. My goodness. Alinsunod, Jessica, sa programa ng NBI Interpol na Borderless Justice ay nakikipag-ugnayan na nga raw sila ngayon sa iba't ibang kanilang mga counterparts sa mga bansa na kung saan ay nakakitaan nga nila ng mga materials or communications mula nga dito nga sa mga communications or mga computer ng mga suspect na kanila aresto para nga maisagawa o maikasa ang mga operasyon sa mga bansang ito para mahuli itong mga parokyano ng cybersex group. Jessica. John, ang dami mo ng storyang ganito, no? And every time na merong bagong kaso, nakakagalit, nakakashock, hindi ka makapaniwala na magagawa ito ng mga kanilang mga kaanak sa mga batang as young as 9 years old. Tama ka doon, Jessica, talagang nakakapanlumo, lalo na kapag maririnig mo dito sa mga suspect yung kanilang paliwanag na kaya naman daw nila nagawa ito dahil nga sa kahirapan. At sinasabi nila, ang kanilang paliwanag pa, hindi naman daw talaga aktual na nahawakan nitong mga dayuhan yung kanilang mga anak at mga pamangkin. At sa halip sa monitor lang naman daw ito nakikita. Pero paliwanag pa rin ng NBI, Jessica, na hindi pa pwedeng ipawalang bahala yung epekto nito sa mga kabataan, lalo na dito sa mga minor de edad, dahil sang-ayon na rin sa mga paliwanag ng ating mga nakausap ng mga eksperto ay meron itong lasting effect, psychological effect sa mga kabataan at meron din ito magkakaroong epekto sa kanilang behavior sa hinaharap. Kung kaya't patuloy na sinisikap ngayon ng NBI na matrack yung iba pang mga contacts dito, mga cybersex group na kanilang na-aresto para nang sa gayon ay masagawa nila yung agarang paghuli sa iba pang kanilang mga kasamahan, Jessica. Okay, alam mo,
ang hirap paniwalaan nun eh. Kung yung energy ba nila na ginagamit, itong mga matatandang nakakagawa ng ganito sa kanilang mga kaanak na mga bata, no? Kung yung energy ba nila para igawin itong ganitong bagay o ipagawa ito sa mga bata, ba't hindi na lang nila gamitin yung kanilang energy para maghanap buhay? Huwag na nilang asahan yung mga bata dahil hindi naman silang naghahanap buhay para sa kanila. Magandang punto yan, Jessica. No? Nakakagalit talaga na yung mismo kanilang mga musmus na mga anak at pamangkin, ito yung kanilang pinagkakakitaan. At sinasabi nga ng NBI na talagang mapanahon na para talagang mawakasan yung ganitong klase ng gawain. Dahil alam mo, Jessica, talagang hindi ka panipaniwala nung umpisa. No? Mismo magulang yung talagang nagsasalang sa kanilang mga anak. Pero kung makikita mo yung mga video, ang nakakapangilabot pa rito, Jessica, ay yung habang ginagawa yung mga malalaswang mga episode na ito, yung ibang mga bata ay nanonood lamang sa gilid at sadyang pinapanood nitong mga kaanak, yung kanilang mga maliliit na anak habang ginagawa yung karumal-dumal na gawain na ito. At ang malupit pa rito, Jessica, merong ding indikasyon na yung ilang mga dayuhan na contact nitong grupong ito ay may mga communication sila nakukuha na bumabiyahe dito sa Pilipinas. At sinisilip ngayon ng NBI yung posibilidad na maaaring personal na pumupunta rito itong mga dayuhang ito para makuha itong mga bata at hindi raw malayo na magkaroon ng talagang prostitution involving itong mga minors na ito. Kung kaya't naaalarma rito ang NBI at sinisikap nila ngayon na talagang magsagawa ng puspusang investigasyon para mapanagot ang mga magulang at mga guardians ng mga minor de edad na ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.